Gawin natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sinisimula natin sa araw na ito ang pagdaraos ng 9 na araw ng pagpapasalamat sa Diyos para sa kapistahan ng ating pintakasi na si San Andres Apostol. Pinagdiriwang din ngayon sa liturya ng simbahan ang kapistahan ng pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Upang maging marapat ang gagawin nating pakikiisa sa pagdiriwang na ito, aminin natin na tayong mga makasalanan na palaging nangangailangan ng awa at patawad ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao.
Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na iyon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero, saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyusan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Ang tema ng pagbasa ng mabuting balita sa araw na ito, sa gabing ito, ay tungkol sa pagbibigay. Sa katunayan, ito ilang ulit na binanggit sa Ebanghelyo. Sinasabi na being rich is not how much you have, but how much you can give. Ang tunay na pagiging mayaman daw ay hindi ang pagkakaroon ng marami, kundi kung gaano ang kaya mong ibigay. Sa Ebanghelyo, nakita ni Jesus kung sino ang tunay na nagbigay. Walang iba kundi ang babaeng balo, sapagkat ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Pinagdiriwang ngayon sa liturhiya ang pagdadala kay Maria sa templo, at si Maria ay nagbigay ng kanyang buong buhay. Hindi lamang ikabubuhay, ibinigay ni Maria ang kanyang sariling buong buhay. Sinasabi sa proto-ebanghelyo ni Santiago na si Maria ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo sa gulang na 3 taon upang doon ay tumira at maturuan ng mga babaeng banal ng Hudyo. Kayang ibinigay ni Maria ay ang buo niyang buhay. Tiningnan ko ang tema ng pagdiriwang natin ng kapistahan, San Andres Apostol, gabay ng Gareño sa pagpapalalim ng pananampalataya kay Kristo. Upang hindi ako magkamali, marami akong tinanong kanina kung ilang taon na ang ating parokya. 1787. Ibig sabihin, 300 or 235 years na ang ating parokya. Ngunit ang ating tema ay tungkol pa rin sa pagtanggap kung paano tayo lalalim sa ating pananampalataya. Sa ganong katagal natin bilang parokya, dapat ngayon tayo'y nagbibigay na. Hindi lamang tumatanggap upang lumalim ang pananampalataya. Sa pagbibigay ng material na bagay, sa looban ng 20 buwan kong pagiging kurap-paroko, yan ay nakita ko na. Napatunayan ko na sa aking sarili ang inyong kagandahang loob sa pagbibigay ng material na bagay. Ngunit kahit sino sa atin, kahit walang kayamanan ay makapagbibigay tulad ni San Andres. Ang pagbibigay, pagbabahagi ng ating pananampalataya sapagkat 235 taon na tayong parokya. At yan si San Andres. Si San Andres ay kilala bilang apostol na nagbibigay sa Panginoon ng tagasunod. Nagdadala sa Panginoon, nag-aakay sa Panginoon ng sasampalataya at maglilingkod sa Panginoon. Yan si San Andres. Halimbawa, inakay niya kay Jesus ang kanyang kapatid
na si Simon. Ito'y mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 1, talata 40 hanggang 42. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanyang, natagpuan namin ang Mesiyas, at siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Si Andres ay nagdala ng kanyang kapatid kay Jesus upang sumampalataya at maglingkod. Yan ang isang tatak ni San Andres. Tagapagdala siya ng sinuman kay Jesus. Isa pang halimbawa, nagdala si San Andres kay Jesus ng isang kabataan. Mababasa natin to sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6, talata 8 hanggang 9. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda, sapagkat namumroblema ang ibang alagad tulad ni Felipe kung saan kukuha ng pagkain para sa ganon karaming tao. Ngunit si San Andres ang nagdala sa kabataang lalaking ito kay Jesus. Kaya't bago gumawa ng himala si Jesus, may gumawa muna ng himala sa tulong ni San Andres. Yan ay ang isang kabataang lalaki. Kaya si San Andres ay kilala na tagapaghatid, tagapag-akay ng lahat kay Jesus. At ang isa pa na inakay ni San Andres kay Jesus ay ang isang kaibigan o kababayan. Ito ay mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 12, talata 20 hanggang 22. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. At tinanggap ni Jesus ang mga Griego. Ang pangalang Andres ay pangalang Griego. Kaya yung mga Griegong lumapit sa kanila ay kanyang inakay kay Jesus sapagkat si Andres ay nagtataglay ng pangalang Griego. At iyan si San Andres. Yung Andres na pangalan, parang hindi magandang reputasyon. Andres de Saya, Andres manambit, ibig sabihin ay matatapang. Ang mga Andres manambit, ang kanang matatapang. Andres Bonifacio, bayani ngay lumpo naman. May isang Andres na nangingibabaw at naiiba si Apostol San Andres sapagkat marami siyang inakay kay Jesus. Ang kanyang kapatid, ang isang kabataan at ang isang kababayan, KKK. At iyan si San Andres, nagbibigay ng mga tagasunod kay Jesus. Tayo'y 235 ng taong parokya, kaya dapat nakapagbibigay na tayo kay Jesus ng mga tagasunod, lalo na yung mga kapatid mo sa bahay. Baka ikaw lang ang
nagsisimba. Baka ikaw lang ang naglilingkod, silang abot tanaw mo't abot kamay mo. Minsan ikaw ay naglilingkod at sumusunod, yung mister mo hindi. Minsan ikaw ay naglilingkod bilang kabataan, yung mga magulang mo'y hindi. Yung mga kadugo mo hindi. Ikaw ba'y nakapag-aki na ng kapatid o sino mang kadugo kay Jesus? Tayo ba'y nakapag-aki na ng mga kabataan kay Jesus tulad ni San Andres? Mga kababayan, kapitbahay, kakilala, kaibigan. Ang mga Griego'y tinuturi ni San Andres na kanyang mga kaibigan sapagkat ang kanyang pangalan ni isang pangalang Griego. Tayo ba'y may pakialam sa mga kapitbahay natin na hindi marunong pumasok ng simbahan, mga kaibigan, mga kakilala, mga kababayan? Panahon na upang tayo naman ay makapagbigay sa Panginoon bukod sa mga nakakayanan nating ihandog sa Kanya na material na bagay. Tiyakin natin na tayo nasa punto na ng pagbibigay sa Panginoon ng mga tagasunod niya tulad ni San Andres. Magsitayo ang lahat. Sa araw na ito, sa pagunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang halimbawa ni Maria ay naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipagkaloob mo na kami, tulad ni Maria, ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtihis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pamanaw. Gayon din ang mga pamanaw ng namintuho kay San Andres. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kadawanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat ng mga kasado sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kanya kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ngayon ay lakas loob nating dasalin sa awit ang panalangin ng magkakapatid. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapanggyarihan at kapurihan
ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo, ang ating Panginoon na ibinigay at hindi ipinibigay sa atin ng Ama. Lumapit tayo at magpasalamat sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Panalangin kay San Andres Apostol. O malwalhating San Andres, Aawit po ang koro. Ipanalangin mo kami, O Apostol San Andres. Manalangin tayo. magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo mag-akay ng inyong kapatid, kabataan at kaibigan kay Jesus tulad ni San Andres Apostol. Salamat sa Diyos.